buntag pag-usab ka natong tanan. So karong kabuntaga sa atong pagsimba sa Ginoong Dios pinaagi sa iyang pulong sama sa gingon last Sunday, last part to sa ato ang series about sa Beyond Sundays, a Christian everyday. Are you a Christian everyday? Kristohanon ka ba kada adlaw? O bay, if ever you have a struggle, please continually be in communion sa pulong sa Dios ug sa iyahang balaang pulong kay dako kay nang tabang sa tong mga struggle sa dihang maglisod ta sa kinabuhing Kristohanon. So karong kabuntaga, we will enter a new series nga ginganlag The Mission of the Manger. So pag-usab no, may Pasko ka natong tanan. Andam na bang mga pinaskuhan sa mga kinogos? Wala lang sa Pasko lang sa ron mga kinogos. Ito the mission of the manger. So, ano sa mission? Mission is kang murag goal, murag tumong. Ngano naman tayo gitawag nga manger? Isa ka significant nga a symbol sa pagkatao ni Kristo Jesus. So last year, if I remember it correctly, ang atong tema kay the Savior in a manger. Karon the mission in a manger. Now, as we celebrate or as we observe the birth of our Lord Jesus Christ, karon nga season, so atong hisgutan ang mission of the manger through a 3-part sermon series. So answering the question, unsam gitumong sa pagnaog ni Hesukristo nganhi sa kalibutan? So a yearly reminder para natong tanan, no, if ever you are questioning, karon ba gyud gianak si Hesukristo? December 25 bagyod na or December bagyod gianak si Hesukristo. If you all try to read your Bible, wa gyud gihatag dira nga pizza or buwan kanus gipanganak si Hesukristo. Bisan pag bali-balihon ni natong basa ang Biblia, cover to cover, page by page, atong tan-aw no gayo, it does not give us the date kanus gianak si Hesukristo. Kaduhang reminder nato, the Bible does not promote the celebration of Christmas or either by example or by command. So ang pangutana, ano mag-celebrate magpasko? Ano naman tayo Christmas party? Ano naman tayo Christmas holiday nga ni sa church? Tanto bag, it's not about the holiday, the December 25 ang atong gi-celebrate. It's about the reason for the season. Kasi kadungog tanan ng atong gi-celebrate si Hesukristo, dili ang holiday. So ato lang i-redirect atong focus sa Pasko, no. Ang atong gi-celebrate si Hesukristo. We do not celebrate the holiday, we celebrate our Lord Jesus Christ. Gani in the Bible it says, nay mga tao maghuna-huna, ngani adlaw nga mas balaan kaysa sa ubang adlaw. Nay ubang tao maghuna-huna nga kada adlaw balaan. Pero libre ang matag usa sa pagsunod hain yang hugot nga gituohan ug maghuna-huna man gani ang usa ka tawo nga balaan ang usa ka adlaw, dapat kanang adlaw yang gamiton or ikinabuhi sa pagpasidungog sa Ginoo. Kaniyang reason ngano mag-celebrate ang Pasko para pasidunggan ang Ginoong Dios. So wala ta naglipay-lipay ordinarily. We celebrate for the Lord Jesus Christ. So in our attempt to celebrate the Lord Jesus Christ, our series, the Mission of the Manger, will focus on 3 key elements. Sa man yung mission sa Ginoong Dios. So makabantay mo sa akong left, no, natay mga gipapilit diri. So the first mission, yung mo yatong hisgutan karon, the mission to save. The cross ang symbol. Kaduha, the mission to serve. Hands ang symbol. Katulod, the mission to sacrifice. Thorns ang symbol. So muna itong i-tackle for the next 3 Sundays. So ato ta sa first mission. The mission I think di mo ganang the mission to save. Okay, the mission to save, which symbolizes the cross. Now, the plan for salvation, so karong paka nga Domingo, mag-isgot about salvation. Now, ang plano sa kaluwasan, nagsugod gikan pagyod sa dihang wa pa namugna ang kalibutan. Yan, if you are familiar with Ephesians chapter 1 verse 4, niingon si Pablo sa mga taga-Epeso, para sa mga luwas, gipili na ta sa Ginoong Dios, sa dihang wa pa namugna ang kalibutan.
Wa pa magsugod ang konsepto sa oras, gipili enta sa Ginoong Dios. Nana ang plano para sa kaluwasan. But ang mission to save nagsugod ni pinaagi sa usa ka propesiya. Now sa dihang gibuhat sa Ginoong Dios ang kalibutan, and we are familiar with all the stories, si Adam ug si Eve, pinakaunang tao. Then they were tempted, nakasala sila, naguba ang disenyo sa Ginoong Dios. But wa dira mihunong ang tanan. Wa sila talikdi, wa gi-reset sa Ginoong Dios. Oy, naguba akong plano, baliko na ko sa sugod. But if you have your Bibles with you, atong ablihan sa Genesis chapter 3 verse 15. Mag-scan ta, dali na pangitaon. Genesis, kinaunhang libro. Diri nagsugod ang mission to save. Sa usa ka prophecy, as early as Genesis chapter 3 pa, gisugdan na ni nga mission. Genesis chapter 3 verse 15, ningon Ginoong Dios. Ang Ginoong Dios nagstorya diri, iyang kastorya ang serpent. I will put enmity between you and the woman, between you and your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Now, kabantay mo dira, na woman's offspring, na anak ang babay. Na ang woman's offspring dira, si Jesus Christ na. So, si serpent iyang kasturya, niingon si ang Ginoong Dios, you shall bruise his heel. Imong masamdan iyang heel. Sa Bisaya, tikod. So, masamdan nimo yang tikod. That is a picture sa kamatayon ni Jesucristo sa cross. But napoy isa kagisulti. And your offspring, ang anak sa babay, si Jesucristo, usamdan pod niya ang head. Gani sa NIV nga translation, He will crush your head. Now that's the picture of the dominance ni Jesucristo ngadto sa cross sa dihang nabanhaw siya. Jesus Christ crushed the devil's head by defeating him forever sa iyang resurrection. So as early as Genesis chapter 3 pa, naa na ang mission to save. Pero ani nga time, prophecy pa ni siya. Wa pa gyud ni nahitabo, gipropesiya pa unsay mahitabo sa unahan. Pagabot sa John chapter 3 verse 16 to 17, nahitabo na. So una natong hisgutan, the source of salvation. For God so loved the world. Now first and foremost, og sige kag basa sa Biblia, probably familiar ka nga na-term pod gamiton nga the wrath of God or ang kasuko sa Ginoong Dios na from cover to cover, Old Testament, New Testament, gisigi nagpakita sa Ginoong Dios nga siya masuko. Gisigi nagpakita sa Ginoong Dios nga ang mga katawhan niya, yang mga binuhat are accountable sa ilahang mga actions. And ultimately, ang mga tao nga di gyud mutuo, di gyud itugyan nilang kinabuhi kang Hesukristo will face judgment sa katapusang mga panahon. Now, I don't know if you're familiar with this song no, nga gitaytulan ng We Are the Reason. So, the lyrics goes nga, we are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. Din ako yung laing version nga nadunggan nga, nakaingon ko, mas accurate lagi ni nga version. Giusab ang we, gilisan og love. Love is the reason that He gave His life. Love is the reason that He suffered and died. So the source of salvation is love. Namdami, for God so loved the world. Kini nga gugma still speaks, sige natin nato ni gisgutan, sacrificial kind of love. Gugma nga mas giuna ang interes sa uban kaysa sa kaugalingon. So, love is the source of salvation. And in 1 John chapter 4, verse 8 ug 18, God is love. So, itong makita sa ka-connected, di lang basta mahigugmaon ng Ginoong Dios, but siya mismo ang gugma. So, saan man nato ni pag-reconcile? Na ang kasuko sa Ginoong Dios, naapod ang iyahang gugma at the same time. Now, very consistent ang Biblia gidra sa pagtudlo, masuko ang Ginoong Dios, ug mahigugmaon pod siya. So, how do we make sense of this? Now, ang tubag, at the same time, God is both angry and loving sa mga binuhat niya ng mga katawhan. Siguro mga ginikanan ka-experience mo na sa inyong mga anak.
nga kanang musurok imong dugo pero gihigugma gihapon nimo. Siguro tanan siguro nga naay suod nga higala amigo or mga involved og romantic nga relationship maka-experience mo ani. Na ang kasuko ug na ang gugma at the same time. Ngana ang Ginoong Dios. God's love for all is more strong lang gyud kaysa sa iyang wrath. Ang gugma sa Ginoong Dios mas kusgan, mas lig-on, mas lawom lang gyud kaysa sa iyang mga kasuko. Muna isa sa gisigig balik-balik sa Biblia nga ang compassion sa Ginoong Dios para sa katawhan, para sa kadaghanan, dako kaayo, di masukod, unsa kalapad, di matugkad, unsa kalawom ang gugma sa Ginoong Dios. God is love and God loves the world. Na ang word nga world ra, wa nagapasabot nga ang planet Earth ang gigugma sa Ginoong Dios. But the whole world, everyone nga nagpuyo sa kalibutan. Sabot, God loves the poor, God loves the rich, God loves the men, God loves the women, mga boys, mga girls, God loves equally sa kadaghanang mga tao nining kalibutan na. Hamtong man imong edad, antuman sa mga puya nga gagmay, gihigugma na tanan sa Ginoong Dios. To mga lig-on, himsog ug panglawas, mga masakiton, unsa man ang kolor sa imong panit, we are equally loved by the Lord. Paminaw nimo wa may nahigugma nimo, paminaw nimo naginusara na ka, paminaw nimo way nagtagad nimo, paminaw nimo di ka angayan higugmaon. For God so loved the world. Baliki na verse. God loves the world. God loves the murderers. God loves those who abort their babies. God loves the greedy, the lazy, the sinners. God loves even people with other religions nga di mo tuo kaniya. God loves the whole world. Mga daotang tao, buutan nga tao, gihigugma na tanan sa Ginoong Dios. Why excuse unsa man nimong kinabuhi, si kinsa man kanini kinabuhi gihigugma ka sa Ginoong Dios. Umo na ang source, tinubdan ngano naa ang kaluwasan. For God so loved the world. It's safe to say the source of salvation shows that God loves you. No matter what you've done, no matter who you are, that's why ang sayang gi-provide ang kaluwasan, ang salvation. So the mission to save, it's because gihigugma sa Ginoong Dios ang matag usa ka nato. Kung mamalandong ta, tanaw na to itong kaugalingon sa usa ka samin, makayong kating ko ngayon higugmaon. Labi na sa usa ka perpekto, balaan nga Ginoong Dios, but as straight as it is, John 3:16, God loves the world. Wa na kinahanglag rason ang Ginoo para higugmaon ta. He will love us bisan kinsa pata. So after sa ana nga kamaturan, the source of salvation is God's love, kinahanglan na settlement ang salvation. That He gave His only Son. Something word nga settlement pasabot. An official agreement intended to resolve a dispute or conflict. What's about na conflict? Mulang kinahanglan na settlement, kinahanglan na agreement para masulbad ng conflict. Unsa man ang conflict? We sinned against a holy, perfect God. Muna ang nagsugod pa dito sa Genesis chapter 3. Thousands and thousands of years ning labay, maor gihapon ang sitwasyon, ang conflict. Ang mga tao makasasala ra gihapon. So unsa ang solusyon para ma-settle? He gave His only Son. Bantayan niyo, past tense, gave, gihatag na. Nahatag na ang settlement, ang solution. Sa dihang gisuwat ni John, naa na ang manluluwas. Sa dihang gisuwat ni nga bahin sa libro sa John, naa na ang manluluwas. This emphasizes sa kalawang manggugma sa Ginoong Dios. Ang kanang term nga gave, ang paghatag, di lang na para mapuanhi sa kalibutan si Ginoong Hesukristo, but gi-allow, ang word nga gave is allowing Jesus Christ to suffer on the cross para lang ma-redeem or mahibalik ang mga katawhan nga gibinuhat sa Ginoong Dios. Bantay ang word only. Sa King James, begotten.
Ang ubang translation, one and only, but akong gigamit is ESV. And by the way, no, i-promote ko nigbalik. Next year, if mamalit mo bagong Bible, di kinahanglan, pero in case, ESV akong i-promote nga version, nindot magkahiusa tag version. Unta. Og ning tanaw mo atong broadcast, live broadcast atong National Prayer and Breakfast, di ba, giregaluhan og Bible sa Philippine Bible Society atong president. So ESV ang gihatag. Isa sa pinaka-friendly nga version og atong basahon. ESV. So balik ta. Ang word nga only son, it reminds us familiar mo sa story ni Abraham. Now, for how many years gipromisan sa Ginoong Dios si Abraham og anak? Now, at that time, nana sila sa mga, I think, in their 70s or 80s, sayop. Now, 15 years later, wag gihapon ang anak nga gipromise. And another years later, naa na gyud miabot si Isaac. So pinangga kayo sa Ginoong ni Abraham si Isaac kay pila ka tuig nila, edad na sila hundreds ay gihatagan sila anak. But one day gipangayo sa Ginoong Dios, pwede ba nimo ihalad Abraham imong anak nga si Isaac? And willingly si Abraham tulo ka adlaw nagbiyahe sila ni Isaac. Without a doubt, pero sakit sa iyahang kabubuton nga ihalad iyang anak. Unsa na lang ka ang Ginoong Dios? Na siya nag-inusarang anak, wa na ikaduha, wa na ikatulo, isara yang anak nga si Jesucristo, pero iyang gihatag. Muna settlement para maluwas ang iyang mga katawhan. Now imagine ikaw sa imong kinabuhi. Sa pinaka-importante sa imong kinabuhi. Imagine na unsa na pinaka-importante sa imong kinabuhi nga gipanguptan gyud nimo. Possession ba na or position nining kinabuhi, trabaho, tao, unsam na imagine na unsa na pangayoon sa Ginoong Dios. Pwede ba mo nang ihatag sa kuha? Sayon ba na nga choice himuon? I think dili. I think many of us would have a hard time nga tumanon ang gipangayo sa Ginoong Dios nganhi kanato. Daghan tag mga testimony madunggan nga nag-struggle sila buhi sa ilahang trabaho, career, unsa na para mosunod sa Ginoong Dios, nag-struggle sila niini kay mas tagaan nagdakong importansya kaysa sa Ginoong Dios. Kay hinumdum mo sa story atong rich young ruler. Tung nangutan na siya, unsaon mo nako pagkaluwas o teacher? Jesucristo, how can I be saved? Gingnan siya ni Jesucristo, ibaligya imong kabtangan, panghatag sa mga kabus ug sunod nako. Unsay gibuhat sa sa rich young ruler? Ni uli nga nag-uol. Wa niya gisunod. Di niya kaya buhian nagunsang naa niya. Imagine na ipangayo ang Ginoong Dios sa tuwa. Pero tungod sa gugma, tungod sa for God so loved the world, He gave His only Son. 1 John 2:2, He is the propitiation of our sin, not for ours only, but also for the sins of the whole world. Now, ang word nga propitiation, a sin offering to satisfy or relieve God's anger. Let's remember, akong hisgot ganina, God is angry towards sin. Yes, na ang gugma sa Ginoong Dios, but in the other side of the coin, naay ang kasuko sa sala. We sinners, di na nato kaya walaon nga kasuko. Bisag unsa tong buhaton, bisag unsa nga pinitensya tong agion, di na nato kaya masatisfy nga kalagot sa Ginoong Dios. Dita ngayon, dita takos nga mahimong bayad para mawala na ng kalsuko, kalagot sa Ginoong Dios. Unsay gibuhat sa Ginoo? He took the initiative. Kay wala nining kalibutan na ang makapawala sa iyahang kalagot, He, Jesus Christ, gihatag para mawala yang kalagot nining kalibutan na. Buot pasabot ngadto sa cross sa Kalbaryo, gibubo sa Dios Amahan yang tanang kalagot sa sala kang Hesukristo. Sa kaginoo nga perpekto ay sala, pero gibubuan sa tanang kalagot sa sala ngadto sa cross. So this goes to say the settlement for salvation, the giving of Jesus, shows the seriousness of sala. The seriousness ug unsa ni kabug-ata ang gugma sa Ginoong Dios kanato. Imagine, daghag pwede himuon buhaton ng Ginoong Dios para para sa tawo na mabayran ang sala, daghang siya pwede option. Pero He knows nga di gito mahimong enough, dito paigo para mawala iyang kalagot.
and no other choice. He took the initiative, gihatag niya ang bugtong anak para ma-settle, para mahitabo na ang kaluwasan. So we have the source of salvation, the settlement of salvation, now the scope of salvation. For God so loved the world, gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Now whoever, nasa original nga word, at hinumduman, no, di ni English ang Biblia sa dihang pinakauna siyang gisuwat. Ang word nga, whoever dira, everyone or anyone nga mugtuo. Meaning salvation di ay is not limited sa mga buutan nga mga tao. But pasabot di ay kaning kaluwasan di ni limited para lamang sa mga relihiyoso nga tao. Now I remember years before na ko'y nadunggan nga mingingon nga ang langit para sa mga buutan ko no. Ingon din ko patay, di ra ba ko buutan? Nabay di ba po, kaingon ba po kagbuutan ka? Tinuod na ang langit para sa buutan, daghana na to, di kasud sa langit. May gani ang giingon sa pulong sa Diyos, whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. However, this emphasizes the scope of salvation is para sa tanan, everyone. Regardless sa edad, regardless sa background, regardless sa lahi nimo, regardless sa social status, whoever, apil ka sa scope, sa kaluwasan, nga gihatag ni sa Ginoong Dios, nga gibayran ni Hesukristo. Maayo gani ang langit di lang para sa mga buutan, no? Maayo gani, it's available for everyone, and that's the good news of salvation. Salvation is here. Para sa tanan, wa siya'y pilion. Though it's for everyone, it has a requirement. Those who believes in Him. Means, kanang believe word dira, may panagsano nga daghan tagituuhan. But ang word nga believe dira, it involves trusting, relying on, surrendering to Jesus Christ as Lord and Savior. Now, sa original nga transcript, ang word nga believe dira is believing. But pasabot, nagpadayon nga pagtuo. But pasabot, na kay confidence sa matag adlaw, na kay assurance sa matag adlaw nga si Hesukristo makaluwas kanimo. Ang gipasabot dira nga believe di na one time nga mo pray ka, mo repent ka, mana din kalimtin ang Ginoo, padayon na kasi imong kinabuhi. Ang word nga believe dira, kada adlaw kaning salig, kada adlaw kaming sandig, kada adlaw kami submitar, mi surrender sa Ginoong Dios. Lahi man ang kuan-kuan ka naman itong mubiyahe ka, nya kabalo ka nga, ang eroplano kaya ka dadon sa laing lugar. Lahi na sa kabalo lang ka, kaysa sa misakay jud ka sa eroplano, kay kabaw ka, kaya ka niya dadon sa daghang lugar. Daghang mo tuo nga ang eroplano, kaya ka niya dadon sa laing lugar. Pero gamay, daghang pag mahadlok mo sakay. So believes in Him, believing, bugat na nga word. This is a daily belief, not a one-time belief, then kalimtan. Okay, padayon ako sa kinabuhi, ning pray na ko, kuan, sinner's prayer, okay na, ning tuon ako. No. Ang word nga believes in Him, dara akong balikon, it's a daily belief, keeping on believing, hantod sa katapusan, sa ginhawa, nato, nganhing kalibutana. So the scope of salvation reflects God's desire for humanity. Mo niyang tinguha sa Ginoong Dios sa mga katawhan to experience eternal life. Dili distraction sa tong kinabuhi diri. Sa laing bahin sa libro sa Juan, niingon si Hesukristo, I came to give them abundant life and have it now. Maayo madagayaong kinabuhi ang gitinguha sa Ginoong Dios para sa mga tawhan. Muna nga igisipa nga ikaw, Kristohanon, uyamot, alaot ka nining kinabuhia. Ay igisipa nga ikaw, Kristohanon, mingtos Ginong Diyos, ikaw makaluluoy nining kalibutana. Gani ikaw pa'y angay kasuyaan. Kaya na kayo ma-experience sa unahan nga kinabuhing dayon. Kinabuhi nga di mabayran. Kinabuhi nga way makaangkon nga na pinaagi lamang kang Hesukristo. Scope of salvation reflects the desire. So itong makita gyapon ng gugma sa Ginoong Dios. Bisan kita di ang ayan, yung ating natay Bisaya nga worship song, na kinsa man ako nga imong tagdon, kinsa man ako nga imong higugmaon.
The scope is salvation is for the world to experience eternal life. But the reality is, di tanan mo dawat niini. Regardless, ang offer sa Ginoong Dios para sa kadaghanang mga tao. Di ni limited ni First CFC lang. Muna nga itong i-share ang ihang pulong. So naanata sa kinaunahan nga itong gisgutan nga ang source, ang gugmas Ginoong Dios, ang settlement, ang bayad, ang agreement para mawalang kalagot sa Dios sa sala, si Jesucristo. Karon ang scope para sa tanan. So verse 17, akong tapuson sa ito ang title, The Mission to Save. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. If we'll analyze verse 17, yung tanong verse 17, mura magkambal ni verse 16. Tanawan niya si verse 17. So verse John 3:17, mura na siya additional footnote, additional information para ma-emphasize pagyud sa mubasa unsa ang punto sa verse 16. Para mas matuklod pagyud sa tong hunahuna o kasing-kasing unsay gipasabot sa verse 16. God did not send His Son. Kanina sa verse 16, God gave His Son. God did not send His Son to the world para ikondenar ang kalibutan, para hukman ang kalibutan. Na ang pasabot dira sa send, ang unang pagnaog ni Jesucristo, dili para hukman ang kalibutan, kundi para makitaan sa kalibutan ang kaluwasan. So the mission to save, medyo gamay, no? Speaks of God's love and grace, showing that Jesus came to rescue, not to condemn. Sa taliwala sa tanang mga sala nga nakumit sa kalibutan, nakumit nato sa tubangan sa mata sa Ginoong Dios. And I will highlight nga wa tay matago no sa tubangan sa Ginoong Dios. Pwede ta makatago tubangan sa tao, pero wa tay matago sa tubangan sa Ginoong Dios. Taliwala niya nang tanan. Jesus did not come para ikondenar ta 2,000 years ago. Rather, mingkanaog siya para luwason ta gikan sa paghukom. Now, while ang judgment, ang pagkondenar, tinuod na ug maabot yun na sa ikaduhang balik ni Jesucristo. Pero sa iyang unang pag-abot ni sa kalibutan, kaluwasan niyang focus. Ang paghukom sa ikaduhang pagbalik na ni Jesucristo. Through Jesus' first coming, God gives us the opportunity to repent, to receive the salvation through faith in Jesus Christ. Why? Ano gitagaan pa man tag opportunity? Ano gitagaan pa man tag chance? Because salvation is the center of Jesus' mission. Samtang naa si Jesucristo sa kalibutan, yes, nagpakaon siya mga tao, ming tagbo siya sa physical needs sa mga tao, ming ayo siya mga sakit sa mga katawhan, pero di na maoyan tumong, ngano ming kanaog sa kalibutan. Ang tumong masangyaw niya ang kaluwasan. Kani, if you have read it in the book of Mark, na one time dito na sila usa ka lungsod niya na nadunggan sa mga tao nga na si Jesucristo. So gitapukan sila ang term nga gigamit, the whole town na sa lugar nato nga balay naglinya kay magpaayo sila ni Jesucristo. So paggabi niya na misibat si Jesucristo. Pagkadlaw nagpinangitaay ang mga disciples nangutana sa dihang nakitaan sila asa siya gikan. But ningon si Jesucristo, tala manglakaw na ta diri. So ato nga time daghan pag nagkinahanglan og healing. Pero ningon si Jesucristo, moadto na taglaing lugar kay akong isangyaw ang kaluwasan. So ang center sa mission, sa goal ni Jesucristo nga numing naog siya is kaluwasan para matagaan og dalan ang mga katawhan nga may kiyasan ang umaabot nga paghukom ug mahibalik ta nganha sa Ginoong Dios. Ang kalibutan nato karon standing in the shadow of destruction. Kung wala pa lang ang gugma sa Ginoong Dios pinagi kang Jesucristo, kita po dira tapadong. God, however, is the creator, the life giver, the joy bringer, and the goal is His righteousness is dili para ipakitang nasuko siya nato, but para ipakita yang gugma kanato o gusto ta niya luwason. Jesus came to our world, a world headed for judgment. He came to reverse that power of death.
Nga imbis kita tanan padung tas kamatayon, ming kanaog si Jesucristo para tagaan pagitag kinabuhi. Para tagaan ta kaluwasan, tagaan ta kinabuhing dayon ngadto sa langit. Nga si Jesucristo siya ang atong isa ka dakong reminder that God not only loves us, but He also and has only good and glorious intention para sa ato ang kinabuhi. Nagag mga tao nga questionon ang paghukom sa Ginoong Dios. Ngano kinahanglan man hukman? Ngano kinahanglan man silutan ang tao eternal nga punishment ngadto sa impyerno? Dagag mga tao mag-question ni ana. Pero why mo question ngano gipadala man sa Ginoong Dios iyang bugtong anak para nako? Wa giningingon ni ana. Wa bagyo nasuko ngano luwason man jud ko. Pero daghag nasuko ngano hukman ko. Ato inumduman samtang naa pa ta nining kalibutan na God's mission for us maluwas ta. Ug mabugto natong ginhawa wala na. Wa na balikay. Di na pwede maghinulsol sa sunod nga kinabuhi. Hukman na ta niya na. The mission to save offers us hope, salvation. Sa atong buhaton niya ini nga offer, dawata. Accept this gift and rest in assurance of His love. Nining kalibutan na nga daghan kay guway kasiguraduhan. Nining kalibutan na nga wata nasayod unsay napaabot sa unahan, but natay masayran karon. Kaluwasan is certain. Kinabuhing dayon is certain ug way makakawat ni ana. John 3:17 is an invitation for us nga gaksa ni nga gugma sa Ginoong Dios. Dawata ni nga gugma sa Ginoong Dios ug mahimo i-share nis kadaghanan kay param din nis kalibutan. Di man din ni para lang nimo, di man din ni para lang ni First AFC. God's mission to save is mura nagingani. Atong imagino natong kaugalingon natas loud. Watay nakuptan, natas loud lang. Yan nahurot na atong kusog kinapa. Paminaw na to, sigurado na ikuaning malumos. Then suddenly, na barko ni abot. Wa na to gitawag, wa tay gibuhat para mo abot siya, niabot lang yun siya. Ingan na ang mission to save ni Jesus Christ. Ug wala pa ni, sigurado na kitang lumos. Sigurado na kitang lunod. Pero niabot siya. I don't know at this moment of your life, nasayod ba kang nagkinahanglan kaniini? Regardless, gi-offer ni para nakipaglaom nining kinabuhia. Niyang kinabuhi nga hastang paita, hastang kapuya, hastang gubuta, na ipaglaom nga gihatag si Jesucristo kanatong tanan. Sa pagtapos, the mission of the manger, it teaches us, sa una niya gitudlo, God's love is the cause of salvation. Kaluwasan, wa ni gihatag sa Ginoong Dios tungod kay angayat, luwason ng mga tao. Tungod kay og di niya luwason ng mga tao, wa niya tao sa langit. Wa niya dako niya bakante sa langit, di na mawang lason. It's simply the love of our Lord God in heaven. Teaches us that Jesus' life is the cause of salvation. Sa panahon nato karon wherein daghan na kaigdan gihimo ang tao para maluwas. Sa panahon nato karon nga daghan na kay gitudlo ang mga tao nga kani buhata diri agi kani hatag ani maluwas ka ato nasayran karon nga in the mission of the manger it teaches us si Jesucristo lamang. Yaha lamang kinabuhi ang bayad sa kaluwasan. Dili imuha, dili akoa, dili wala nining kalibutan na ang bayad sa kaluwasan. Salvation is free, but it's not cheap. Hamili nga dugo ni Jesucristo ang gibayad niya na. Tulo, salvation is available to all who believes. That's the mission, ultimate mission of the manger. Anata sa mission to save para sa tanang mutuo. Thank you, Lord, para sa tanang mutuo.